Samantala sa pagkakataong ito, nasa linya naman ho ng ating komunikasyon si Attorney Michael Tu Jr. Tatalakay natin ngayong araw ito hong kontrobersyal din na pagkakatalaga ni dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Kinikwestiyon nga ho ng ilang mga individual, lalong-lalo na ho itong si Senadora Amy Marcos, itong umano'y pagpipilit ng administrasyon na iupo itong si Remulla bilang ombudsman. Magandang araw po, attorney, and welcome to the program. Si Bombo Victor po ito together with Bombo Jai. Magandang araw din at magandang araw sa lahat ng nanonood. Unang-una, attorney, hingin lamang namin yung take mo sa pagkakatalaga nitong si Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman despite na ang daming issues laban ho sa naturang opisyal o kay Remulla, attorney. Well, sa ating pagkakaalam, no, yung pagka-shortlist at nomination ni dating Secretary ngayon Ombudsman Remulla ay pumasa naman sa JBC dahil siya ay nakakuha ng clearance from the Ombudsman itself, no. So bale parang nawala ng hadlang yung pagboto sa kanya ng members ng JBC. Siguro sa akin, kung iaangkla natin sa konstitusyon at sa batas, no, wala namang ang kwalifikasyon, hindi kasama sa kwalifikasyon or diskwalifikasyon ng pagkakatalaga bilang ombudsman yung mga kaso na iyan, no. Very basic ang mga qualifications. Siguro masasabi natin na dahil hinihingi ng konstitusyon na may integrity yung ombudsman ay dapat walang mga kaso. Ang danger kasi dyan ay kung merong may mga hindi gusto sa mga nominated, ang dali-dali kasing file ng kaso yung mga nominado para ma-disqualify, no. So siguro kaya hiningi lang ng JBC yung requirement ng clearance para mawalan ng balakid yung pagboto. So I think consistent naman yung proseso sa disenyo ng Constitution. Attorney Michael, matanong ko lamang, no, ano ba yung malaking bentahe sa pagiging ombudsman? Kasi head ng komisyon at dating Justice at si Remulla, dating DOJ Secretary ang nag-apply. Ano ang mapapala pa dito? Siguro ihahatiin ko sa dalawa yung tanong na iyon, no, yung kapangyarihan at kung bakit inaasam kasi parang magkaiba yung rason, no. So yung kapangyarihan ay malawak dahil sa claw ng investigatory and prosecutorial powers ng ombudsman yung kahit sinong public officer sa buong Pilipinas, no. Yun talaga yung kanyang focus. Ito ay nanggagaling sa prinsipyo ng konstitusyon na public office is a public trust, no. Bilang yung 1987 Constitution ay produkto ng isang proseso na masalimuot ng history ng Pilipinas, which is yun nga pre-1987, the dictatorship years na maraming korupsyon, no. So yun yung produkto na naglagay tayo ng isang opisina na nakatutok lamang sa public officers at kung ano ang ginagawa nila while in office, kung wala bang graft and corruption, kung meron bang not even graft and corruption, yung mga ang lawak-lawak ng grounds, no. Meron ba silang ginagawang illegal? Meron ba silang ginagawang improper or inefficient? So napakalawak niyan at mas pinadali ng konstitusyon at ng batas yung proseso na pwedeng magreklamo ang isang mamamayan sa ombudsman. So yun yung tutok niya. Yung DOJ, of course, ang kanyang mandato ay mag-imbestiga at mag-prosecute ng lahat ng krimen sa Pilipinas, whether we're talking about public officers or tayong mga regular na citizens, no. So lahat yan. So mas malawak yung ginagawa ng DOJ. May pag-overlap yung functions kasi may mga kaso na pwedeng i-file sa regular trial courts, hindi sa sandigan bayan, no, na pwedeng i-deputize ng Office of the Ombudsman yung mga prosecutor.
Okay. Hindi po maiwasang mabahira ng pangalan ni Remulla Attorney, lalo at dati siyang politiko galing sa political clan at kaalyado rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So paano po kaya ito matitimbang ng bagong ombudsman, Attorney? Madalas nga no, yung mga na-appoint sa ombudsman ay mga dating mahistrado, dating miyembro ng ehekutibo. Siguro ang pinakamalapit na in recent history ay si dating ombudsperson Mercedes Gutierrez. Hindi siya politiko, pero nagsilbi siya sa DOJ. So, ito din, di ba, si Secretary of Justice Remulla ay galing sa DOJ na ngayon ay nasa ombudsman na. So, in terms of kung politiko ka dati, factor talaga siya, no? Kasi nga, nabanggit natin kanina, pwedeng gamitin na political na weapon ang opisina at ang kapangyarihan ng ombudsman. Kung ano yung titimbangin, unang-una dapat ay dahil requirement ng Constitution yung pagiging abogado at pag-practice ng abogasya or ng batas sa Pilipinas for 10 years, dapat merong ganoong established na competence, no? Sa tingin ko ay nasatisfy naman yon ni Ombudsman kasi nga yung sa DOJ, Secretary of Justice, day in, day out, yun yung trabaho nila, pag-i-investigate at pagpo-prosecute. So, in terms of competence, and nakita naman natin yung performance ng DOJ also under his leadership, wala namang question doon. On the other hand, meron din mga choices at may role na pinlay si ombudsman ngayon noong siya ay nasa Kongreso. At of course, bilang may political aspect din yung kanyang pagiging bahagi ng ehekutibo. Hadlang ba yon? Sa tingin ko, hindi naman hadlang yon, no? Kasi kung meron naman siyang tagline na competence bilang abogado, yung kailangan lang ngayon bantayan ay yung kailangan bantayan ng publiko, yung Office of the Ombudsman. Ang sinasabi ko dito ay kahit mahistrado ka dati at inappoint ka na ombudsman, hindi din naman guarantee yon na magiging epektibo ka na ombudsman. Okay, panghuli na lamang, Attorney, although may mga kumukontra sa appointment ni Remulla pero nakapanumpa na siya noong Huwebes, may kapangyarihan din ba siyang magtalaga ng Deputy Ombudsman, Attorney? In terms of authority, medyo mahina, no? Kasi yung proseso ay shortlist din ng JBC yung mga deputies at bago i-appoint ng presidente, no? So, kung hindi ma-shortlist yung kanyang gustong maging deputy, wala siyang magagawa doon. Pwede na lang kung ibabalik ng presidente yung listahan sa JBC na nangyari naman din in the past. So, even outside of that, pwede naman yung ombudsman mag-express ng kanyang recommendations or preferences sa appointing power, which in this case is the president. Although, kung ako yung ombudsman, we have to be very careful there kasi nga independent ka na dapat sa presidente. So, maaari mong imbestigahan yung mga under the president, right? So, dapat wala na masyadong entanglement between the ombudsman and the appointing power after niya ma-appoint, no? So, he can express his preferences pero dadaan pa rin sa proseso ng JBC yung mga nominees. With that, Attorney Michael, maraming salamat po sa oras na inilaan mo sa panayam na ito despite na medyo hectic yung schedule mo dyan as Assistant Professor sa UP College of Law, pinaunlakan mo pa rin ang aming imbitasyon. Magandang umaga. Mga kabomod kasernison, nakapanim natin walang iba si Attorney Michael Tu Jr., ang Assistant Professor ho dyan ho sa University of the Philippines College of Law. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.